Ayan, ito mga pa, ito yung pipe na gamit natin, yung Asia pipe. Na-adjust na yan yung ECU natin. Prone sa hubas, pasiti, prone sa overheat. Yan, overtake tayo, walang kahirap-hirap. So ayan, ito mga pa, ito yung pipe na gamit natin, yung Asia pipe. Ayan, meron na rin itong pipe bomb dito. Okay, yan. So yung diameter ng elbow niya, kapareho lang ng stock. Sinadya talaga natin yan kasi stock lang yung makina natin. Boss Jan, ano sa benefits gani sa ECU remap? For example, naka aftermarket pipe na ka, dili na siya mulin, ma-balance na ang iyang air fuel kay magilis ka og aftermarket good. Ang stock lang dahil lean na siya. Mas mulin pa siya. Mulin pa gina siya. Prone sa hubas, pasiti, prone sa overheat. Dili naman bugnaw ang makina. Tungod sa lean na yung mixture. Kasi advantage na Boss Jan sa bahin sa dagandagan kung ECU remap. Mas relax ang makina dayon, dili kayo siya utong. Wala na ba yung limiter? Wala na sa limiter. Pero usually di man na mo mabot ang limiter gyud. Kanya mas smooth ang iyang acceleration, mas expansive yung throttle. So yun mga bay, Boss Jan, for ECU remap available for Max version 2, yung Illinois Connect, Aerox version 1, Raider 150 Fi. Honda almost lahat ng unit. Yan mga bay, nag-tune sila ng ECU, stock ECU remap. So kung gusto niyo magpa-remap dito lang sa Talisay City area, Cebu, rekta na kagad kayo sa yan, Jack Garage. Ayan, test natin ang bahagya mga bay. Maluwag naman yung daan. Huwag gayahin, okay? Let's go! Grabe yung torque, oh. Kita nyo? Natatakot na ako. Yan, overtake tayo, walang kahirap-hirap sa ahonan. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 15 to 18% yung gradient dito. So ito na yung simula mga bay sa pa-uphill, pa-ahon. Tingnan nyo yan, no? Ewan ko kung nakaklaro. So ito na, simulan natin, go! Tingnan natin yung performance. Woo! Tingnan niyo yung steepness nito, oh. Paahon talaga. Shoot. Basa yung daan. Medyo nag-wiggle dun, ah. Pero in terms of power sa paahon, tingnan niyo naman yung daan, oh. Wala, ang lakas. Wala talagang problema. So ayan, oh. Kita niyo yan mga bay. Nagbebisikleta din ako dito. Hanggang labas dilaw dito. Kapag dito ako dadaan, nagbebisikleta. Woo! Lakas. Walang problema paahon. So ayan, kita niyo yun, oh. Grabe yung daan, di ba? So walang kahirap-hirap na bumaybay tayo sa mga daanan na yun. Kita niyo yan, oh. Wala talaga. Chicken. Maning-mani. Ganda ng view, oh. Ito yung Gulyas Heights. So yan, kita niyo yung daan sa unahan. Last na yan, oh. Kita niyo yan. Paahon. Birit na natin ang todo. Okay? Above ground. Let's go. Buwelo na tayo. Let's go. Ito na yung huli.
ganda. Meron lang motor sa unahan kaya di tayo makabuelo ng maayos, pero all in all mga bay, ganda ng attack niya. So before tayo nagpa-remap, nakadaan din ako dito gamit yung same motor. Yes, hindi siya ganun ka-responsive or hindi siya ganun ka-torquey sa pag-ahon niya. Okay lang siya pero hindi ganun kaliksi compare dito sa naka-remap na tayo. Ganda talaga ng performance, kumbaga. Ganda ng view, oh. So ayan, hinto muna tayo dito. So ito yung motor natin na naka-remap. Sa mga hindi pala nakakaalam, yung setup natin dito, panggilid natin is fully set version 1 na speed tuner. Tapos yung bola natin is combination of 9 grams tsaka 11 grams. Tapos yung clutch lining natin is Sun Racing. Springs natin, both center spring tsaka clutch spring is 1,200. Tapos yung bell na gamit natin ngayon is yung groove bell from Boss Blendel sa Nico. Yung belt niya is stock belt na B65. So sa vlog na ito mga bay, personal experience ko po ito at i-share ko sa inyo sa experience ko sa pagre-remap at gamit na natin ito ng mga ilang buwan na rin. Konting reaction lang dun sa sinabi ni Riggs na noon hindi naman kailangan ng remap na yan. Yung technology ng motor nag-i-improve din yan eh. May technology innovation. So in my opinion, base na rin sa experience ko, is talagang kailangan talaga mag-remap ng motor kapag nagpalit ka ng tambucho, nakakalkal pipe ka. Main reason kasi dyan mga bay, nag-iiba na kasi yung back pressure ng motor kapag nakagamit ka ng kalkal or aftermarket pipe. Kunwari mas malaki yung diameter ng tambucho na gamit mo, kagaya ng mga JVT version 3, mas malaki po yung elbow niya pati bunganga. Sa stock pipe nagpakalkal ka naman, bali wala na yung divider sa loob, so free flowing na yung hangin. Wala nang divider, wala nang nagpipigil or tumutulong sa back pressure, kaya nagre-require yung makina ng maraming hangin. So ang stock ECU natin coming from the factory, siniset nila yan sa leaner side para maging matipid yung gasolina. Perfect example dyan yung M3, Yamaha M3, para matipid sa gasolina. Kaya yung mga naka aftermarket pipe na M3, usually tinitingnan talaga nila yan kapag nakakalkal or naka aftermarket pipe na yung M3. Talagang dapat na minomonitor talaga nila yung langis, kasi lalong maglilin yan kapag nagpalit na kayo ng tambucho, nagpakalkal kayo, kaya mainit yung makina, mabilis magbawas ng langis. So kung hindi nyo namamalaya na wala na pala yung langis ninyo or konti na lang yung langis ninyo, pangit na yung lubrication sa loob ng makina, magagasgas yung block, masisira yung piston ring. Yan yung mga ayaw natin na mangyari. Dito naman sa NMAX version 2 natin mga bay, real talk po ito, base na sa experience ko. Noong unang gamit ko tong aftermarket pipe, medyo merong konting backfire, but ever since na nagpa-remap tayo, wala na ako naririnig na mga backfire na yan. Ganda ng deceleration niya, wala kayong maririnig na backfire na ganyan, kasi nasa tamang tono na yung ECU natin. Tinatama niya yung air at fuel ratio sa loob ng ating makina. So basically, naitatama ng ECU remap yung air at fuel ratio, which is napaka-importante kapag ikaw ay nakapalit ng tambucho. Check natin yung gas consumption after running 2,475.6 kilometers, 38.6. Yan, so not bad, diba? Yun ang personal experience ko. May re-recommend ko ba? Yes, absolutely yes. Kung ayaw ninyong magka-problema, gastos malala. So yan lang mga bay, sana meron kayong natutunan sa video natin ngayon at sana nakatulong ito. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share and subscribe sa ating videos. At mag-follow na rin po kayo sa Facebook page natin. Meron tayong maraming videos doon na behind the scenes. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood mga bay. This is U-Bike Rider from Cebu City. See you guys on the next vlog. Peace.